Ito ang dahilan kung bakit ubos pa rin ang pera mo kahit ginagawa mo naman ang lahat ng pagtitipid na alam mo. Kabayan, ang pagkakaroon ng OFW savings account ay hindi sapat kung hindi mo alam ang daloy ng pera mo. Sa video na to, hihimayin natin ang OFW cash flow secrets para malaman mo kung bakit kahit anong lagay mo ng pera sa bangko, parang laging naglalaho ito. Gagamitin natin ang Exit Plan 2026 logic para hindi ka lang basta nag-iipon, kundi nagpaplano ka na ng iyong tuluyang pag-uwi sa Pilipinas. Ipapakita ko sa iyo ang simpleng math kung paano mapupuno ang savings mo nang hindi mo kailangan mag-overtime ng todo-todo. May isang sikretong dahilan kung bakit 90% ng mga OFW ay nabibigo sa kanilang ipon. At kapag nalaman mo ito, magbabago ang tingin mo sa bawat padala mo. Panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo ang iyong freedom date. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Alam mo yung pakiramdam na kapapasok pa lang ng sweldo mo sa iyong OFW savings account, pero parang may sariling paa yung pera mo. Remittance day pa lang pero pagtingin mo sa mobile app mo, ang natitira na lang ay ang pambayad ng renta at kaunting pangtawid. Nakakapagod, di ba? Yung tipong tinitiis mo ang lahat dyan sa abroad, ang lungkot, ang pagod, ang boss mong masungit, pero sa huli, parang wala pa ring napapala. Ito ang tinatawag na OFW ubos ipon. Real talk. Bakit ba nangyayari ito? Bakit negative result ang 90% ng mga tao kahit na nagpapadala naman sila buwan-buwan? Ang problema ay hindi ang kakulangan ng sipag, kundi ang kawalan ng sistema. Maraming OFW ang biktima ng the remittance trap. Akala natin ang pag-iipon ay yung matitira pagkatapos ng lahat ng gastos. Pero ang reality ngayong 2026, walang natitira. Kasi ang gastos parang gas. It expands to fill the spaces available. Kung ang budget mo ay hindi computerized at naka-base lang sa pakiramdam, hinding-hindi ka makakaalis sa cycle na yan. Pwede kang magkaroon ng sapat na ipon kahit hindi ka muna magsakripisyo ng tulog sa overtime. Pero kailangan nating aminin, ang sistema mo ngayon ay parang isang balde na puno ng butas. Kahit gaano kabilis punuin ng tubig ang balde, kahit mag-overtime ka pa, kung ang laki ng mga butas sa ilalim ay mas malaki pa sa gripo ng sahod mo, hindi mapupuno ang balde na yan. Ang mga butas na ito ay ang mga ghost expenses at ang mga maling pag-handle ng pamilya sa Pilipinas. Bakit kailangan magbago ngayon? Ito ang dahilan kung bakit palaging kulang ang pera mo kahit ginagawa mo naman ang advice ng mga eksperto. Kabayan, look around you. Sa loob ng 5 taon, magkano na ang presyo ng bilihin sa Pilipinas? Ang inflation ngayon 2026 ay hindi na biro. Kung ang tanging investment mo ay ang pag-iwan ng pera sa bangko, tinatalo ka na ng sistema habang natutulog ka. Ang value ng pera mo ay bumababa habang ang presyo ng bigas at kuryente ay tumataas naman. Mas mabuti pang simulan mo na ang smart financial move kaysa naman mag-traditional move ka pero mauwi lang sa wala. Isipin mo ito. Anong mangyayari kung bukas biglang sabihin ng kumpanya mo, "Sorry, we are downsizing. You have to go home." Handa ka ba? O ang tanging may uuwi mo lang ay ang mga branded na gamit mo na wala namang resale value. Nakakagigil, di ba? Kasi ang daming OFW na akala nila habang buhay silang malakas. Akala nila habang buhay may kontrata. Pero ang totoo, we are all just one medical result away from being sent home. Dito pumapasok ang kailangan mong malaman. Huwag kang mag-remit ng mag-remit hanggat hindi mo alam ang hidden secret ng cash flow mo. Ang pamilya mo sa Pilipinas minsan nagiging dependent na sa padala mo.
Sila ang sumasalo ng biyaya, pero ikaw ang sumasalo ng lahat ng pagod. Sino ang sasalo sa iyo kapag ikaw na ang walang-wala? Kung hindi mo ayusin ang OFW financial plan mo ngayon, ang tanging reality mo ay ang pagtanda sa ibang bansa na malayo sa mga mahal mo sa buhay. Ito lang ang tanging paraan para makauwi ka ng maaga nang hindi ka muna sumusugal sa mga risky na negosyo. Ito ang OFW Cash Flow Secrets. Hindi sapat ang listahan sa papel. Kailangan natin ng computerized system. Ang solusyon ay ang pag-unawa sa iyong freedom number. Marahil tinatanong nyo, saan magaling ang mga numerong yan? Hula lang ba yan? Kabayan, hindi ito hula. Math ito. Ang tawag dito ay the 4% rule. Isang gold standard sa finance na ina-adjust natin sa context ng Pilipinas ngayong 2026. Ayon sa rule na ito, kailangan mo ng fund na sapat para mabuhay ka sa dividends lang nang hindi nababawasan ng iyong puhunan. Sa 2026 economy natin, ang target amount natin ay 5 million pesos. Bakit 5 million? Dahil ang investment na yan ay maglalabas ng 25,000 hanggang 30,000 pesos na passive income buwan-buwan. Sa 4% rule, ang gagastusin mo lang ay ang dividends o yung kita ng pera mo para manatiling buo ang iyong kapital. Sa madaling salita, hindi mo mauubos ang pera mo habang buhay. Ngayon, paano ka makakarating doon? Dito papasok ang iyong exit countdown formula. Simple lang, ang target amount natin ay i-divide mo sa kung magkano ang kaya mong ipunin buwan-buwan. Halimbawa, kung kaya mong magtabi ng 45,000 kada buwan para sa iyong investment, 5 million divided by 45,000 equals 111 months. Ang 111 months ay katumbas ng 9 years at 2 months. Ibig sabihin, sa loob ng timeline na yan, mayroon ka ng machine na magpapasahod sa'yo kahit nasa Pinas ka na. Paano mo maaabot ang goal na ito nang hindi ka naliligaw o nagsasayang ng oras? Hindi sapat na alam mo ang computation. Ang kailangan mo ay plano at disiplina. Ang math ang magsasabi sa iyo kung gaano kalayo pa ang tatakbuhin mo. Pero, ang tamang investment ang magsisilbing sasakyan mo para makauwi ka ng mabilis. Imbis na gumastos ka sa mga bagay na depreciating, gawin mo ang mag-invest sa cash flowing assets para makuha ang dream retirement mo. Dito pumapasok ang passive income for OFW. Sa loob na maikling panahon, magagawa mo nang makita ang pag-angat ng net worth mo nang hindi mo na kailangan mag-struggle sa manual na pag-track. Ang iyong OFW savings account ay dapat magsilbing staging area lamang. Huwag mong hayaang matulog ang pera dyan. I-allocate ito sa REITs at MP2. Sa 2026, ang mga REITs ay nagbibigay ng quarterly dividends. Ibig sabihin, ang pera mo ang nagtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay natutulog dyan sa abroad. Ito ang totoong OFW exit plan strategy. Kapag ang dividends mo ay lumalaki na, ang freedom date mo ay mas bumibilis. Paano ititigil ang palaging pag-aalala sa pera nang hindi mo kailangang sundin ang standard na 20 years sa abroad? Sa pamamagitan ng focus sa ROI. Huwag kang tumingin sa laki ng sahod. Tumingin ka sa laki ng investment income. Kung ang investment mo ay nagbibigay na ng sapat para sa pamilya mo, tapos na ang laban. Pwede ka na umuwi. Kabayan, anong nakataya dito? Simple lang ang buhay mo. Kung hindi mo babaguhin ang cash flow mo ngayon, ang tanging reality mo ay ang maging ATM habang buhay. Magigising ka isang araw, matanda ka na, at wala ka ng choice kundi ang umuwi ng walang sapat na ipon. Ang dating hinahangaan ng OFW, magiging paksa na lang ng chismis dahil bumalik na walang napala. Pero imaginein mo naman ang kabilang side. Imaginein mo ang araw na isasara mo ang maleta mo. Hindi dahil magbabakasyon ka, kundi dahil exit plan na. Tapos na ang laban.
Meron kang dividends na sumasalo sa gastos mo. Nakauwi ka ng may dignidad at hawak mo ang iyong oras. Hindi ka lang umuwi. Umuwi ka bilang the brown investor. Ang desisyon ay nasa iyo. Itutuloy mo ba ang cycle ng remit, ubos, o sisimulan mo nang gamitin ang math para sa iyong kalayaan? Comment mo sa baba ang salitang Exit Plan 2026 kung handa ka na. Mag-subscribe ka na rin sa The Brown Investor dahil dito tayo ay puro real talk at resulta.